Ping-pong pa lang kasi kung dadaan ka. Ate, gusto mo bang malaman na yung kapalaran? Master Shishi? Ano? Nakalimutan mo ba kung anong gagawin ngayong araw? Mr. G, nahuli na. Dumpling. Huh? Ang tao na ito ang pinakamahusay, ang pinakagwapo, ang pinakamayaman, ang pinakamaamo. Papa mo yan. Ay, Dumplings, ang aking munting apprentice. Bilang isang guro, labis akong naaatubuli na mahiwalay sa iyo. Ngunit kapos ka sa pera, ito ay nakaka-apekto sa higit pa sa iyong sarili. Kahit ako at ang iyong mga master, hindi ko na kaya. 7 masters, lahat sila ay multi-millionaire dati. Inampun ako, nagiging walang pera. Hindi ko na kaya pabayan ng mga masters. Dumpling, nahanap po itong papa para sa iyo. Isang mabait na lalaki. Siguradong maganda ang pakikitungo niya sa iyo. Guro, magiging mabuti ako. Mr. D, bitawan mo ako. Hindi ko dapat nilik ang presyo. Sa mga katunggali, bitawan mo ako, mister. Pabayaan mo na ako, mister. Bitawan mo na ako, mister. Hindi na mahalaga. Mag-iingat ka sa susunod mong buhay. Mr. G! G and Bing! Napakalupit mo! Mamamatay ka sa isang miserabling kamatayan! May hiwalay ka sa lahat ng ina mo! G and Bing, ikaw talaga ang buhay na impyerno. Wala man lang awa. Hoy, Dumplings! Ito na ang grupo. Dali, dali! Pumunta ka dito, dali! Papa! Naku, Dumpling! Maling tao ang niyakap mo. Ang katabi niya ay ang papa mo. Saan nang galing ang batang ito? Teka lang, anong tawag mo sa kanya? Papa! Kailan ka nagkaroon ng anak na babae? Sobrang laki na. Kilala mong maling tao, hindi ba? Hindi, ikaw talagang papa ko. Now G, may utang ka sa romantikong utang na ito. Sapat na ang haba. Gusto mo bang masaktan? Umalis ka na dito sa 1 minuto. Ang melon na ito hindi maaaring kainin ng isang beses. Mas importanteng iligtas ko ang buhay ko. Sige, magtatrabaho muna ako. Bye-bye. Halika bata, sabihin mo sa akin kung sino nagpadala sa'yo. Bakit mo ako hinahanap? Nandito ako para kilalanin ka. Hindi ako yung ama, sabihin mo. Ba't ka sumigaw? May presyo bang babayaran? Sino nagpadala sa'yo? Hindi ako sumigaw. Ikaw ang aking ama. Sabi ni Master sa hotel na ito, ang pinakamayaman at pinaka-eleganteng tao. Papa ko yan. Okay, sumasangayon ako sa iyong panlasa. Sige, hindi ako yung ama. Saan ka pa pwedeng ibalik? Pa, huwag mo naman akong itaboy. Marunong akong magbasa ng mga mukha at manghuhula. Malaki ang maitutulong ito sa iyo. Pagkatapos sa hulaan mo kung kailan ako itapon sa dagat para kainin ng mga isda. Pa, ikaw ay nakatadhana na maging isang malangkot na bituin dahil ipinanganak ka ng nanay mo na namatay sa panganganak at iniwan ka ng papa mo nung bata ka pa. 3 taon na nakalipas na siya ay naibalik. Pa, nasa panganib si Lolo. Hindi mabuti ang kalagayan ni Lolo. Naku, nasa panganib si Lolo. Kasama ko itong munting Diyos. Kunin niyo. Ako ito. Ang lolo mo ay nagkaroon ng biglang pagdurugo sa utak. Kailangan niyo siyang iligtas. Ano? Sa ospital. Kumusta siya, doktor? Naligtas siya. Malubhang pinsala sa utak. Hindi malaking pagkakataong magising ulit. Talagang nahulaan niya ito ng tama. Papa, kaya kong iligtas ang aking lolo. Mga nangungunang doktor nga hindi maligtas si Lolo. Anong maaari mong gawin? Huwag ka namang gulo. Ang aking dakilang lolo ay sinaktan na isang kontrabida. Ang batang ito, mayroong hindi mapaliwanag na pakiramdam ng intimacy. Tapos maniniwala ulit ako sa'yo. Isang mabigat na masamang espiritu. Buti na lang si Papa ay mahalik at mayaman. Kung hindi, ang ganitong uri ng masamang spirito ay karaniwang hindi makatiis. Pa, pasok ka muna. May naiwan ako sa kotse. Okay. Ang mga pananim ay nalalanta at namumukadkad. At ang lahat ay nasira ng mahinahon.
sa pagbuo ng bago na ito, dapat ito maging posible para lumaban sandali. Dumpling, anong ginagawa mo? Wala. Wala po. Makakatulog ka na ng maayos ngayong gabi. Halika na. Natagpuan ko na. Ito yun. Ito ay isang antigong mula sa panahon ng Kangxi. Antigo ito, ngunit ito ay isang bagay sa libing. Masyadong negatibong enerhiya nakaka-apekto sa katawan. Anong nangyari? Ang ganitong uri ng florera sa pangkalahatan, bakit isa lang dito? Ang mga pananim ay nalalanta at namumukadkad at lahat ay babalik. Ang lahat ay nasira ng mahinahon. Kalokohan talaga. Naniniwala talaga ako sa mga sinasabi ng batang ito. Tapos ka na. Hello? Si Mr. J nagising na. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ito ay isang himala. Tingnan mo pa, mayroon akong tunay na kakayahan. Ano ka ba talaga? Upang sabihin ang layunin, ito ang gusto kong gawin mo, maging papa ko. Una, hindi ako yung ama. Pangalawa, nasaan ang mga biyolihikal mong magulang? Ulila na ako. Sinundo ako ng mga masters. Pinalaki ako ng ganito. Ano bang tungkol sa iyong mga masters? Sinabi ni Master na mayroon akong espesyal na kapalaran at ang pananatili sa iyong tabi ay maaaring maging mabuti. Anong klaseng master ito? Masyadong masama para sa kanya. Nakasuot pa ng punit na damit. Kailangan kong hilingin sa akin katulong para pumunta at tignan ng maliit na batang babaeng ito. Gumagabi na. Maaari kang manatili dito ngayon. Salamat, Papa. Hindi naman ako ang ama mo. Hindi magandang kalagayan ni Lolo. Nasa panganib siya. Tumakbo tayo. Matandang walang kamatayan. Gusto kong makita kung mayroon ka pa ba sa pagkakataong ito. Good luck sa buhay mo. Pa! Lolo! Huwag kayong gumalaw. Ang mga pananim ay nalalanta, namumukadkad at lahat ay babalik. Lahat ay maginhawa. Saan ang galing ang munting pulubi na ito? Napakamahal na florera. Kaya mo bang bayaran ng pinsala? Maaari kang maging mabangi sa kanya. Anong nangyayari? Bawal pumasok sa kwarto ni Lolo. Anong gagawin mo? Gusto mo bang magrebelde? May gustong pumatay sa lolo ko. Anong ibig mong sabihin ito? Pa, may gustong gumamit ng superpowers para patayin si Lolo. Papa? Jian Bing, may anak ka na talaga? Jian Bing! Ito yung binhi. Tignan ang kanya pagsusulat sa isang maliit na paraan. Nalasing ka ba nung isang araw at pinagsamantala ng pulubi sa lansangan? Ang masamang pipig ay nagdudulot ng malas. Ikaw na muting bastardo! Naghahanap ka pa ng kamatayan! Ang sakit! Para sa isang maliit na batang babae, ang lakas ng loob mong saktan ng kapatid mo? Ang sakit. Huwag kang matakot. Jeheng, tingnan mo, nagpalaki ka ng masamang anak. Tinitigan niya ako na para wala na akong buhay. Siya ang iyong ina! Madrasta, hindi siya kwalipikado na maging ina ko. Isa kang bituin ng kapahamakan. Umalis ka sa bahay ko. Paano? Pinatay mo ang ina mo noon. Hindi ka sapat. Ngayon, gusto mong patayin ang aking ina? Patayin ang aking ama at lolo? Hindi ko alam kung buhay pang ina mo, pagsisisihan niya ito. Nanganak ng isang bastardo na katulad mo. Bilisan mo at isama mo yung munting pulubi. Ano ko? Pa, tignan mo siya! Masyadong masama. Ang masamang spirito ng aking ama ay tumataas na naman. Dapat pala hindi na kita binalikan. Dapat itinapon na kita sa malayo. Ang young master is ang bituin ng tadhana. Masyadong malakas ang masamang espiritu. Patay na ngayon ang nanay niya. Kung mananatili pa rin siya sa pamilya mo, natatakot ako magdudulot ito ng mas malaking problema. Bitawan mo ko.
Manatili ka dito. Pamilya tayo. Maya-maya ay mamamatay ko sa iyong mga kamay. Oo, Huwag mong saktan ng papa ko! ikaw! Ma, anong dapat kong gawin ngayon? Huwag kang mag-alala. Ang posisyon ni President G ay mapapasa iyo maya-maya. Ang masamang bituin na iyon ay hindi magtatagal. Ay! Anak, Xiao Yawan! Masakit ang puwet ko. Wala ka bang mata? Ba't mo naman nilagay ito sa gitna? Hihilingin ko sa dinatanggalin ka. Walang hiya. Sorry talaga. Paumanhin. Ipapatanggal kita! Hintayin mo ako. Ji Yuan, kamusta? Ano ba naman to? Parang may... Pa, palihim kong nilagyan ng sinotang bulsa ni J.U.1 para sa isang malas. Anong malas? Pa, huwag kang matakot sa kinabukasan. Nandito ako para protektahan kita. Lolo, gising ka na. Maganda na ba ang pakiramdam mo? Palagi akong nakakaramdam ng hingal. Mas relax na ako ngayon. Dahil kasi, Dumplings. Lolo, alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Mabubuhay ka na 100 taon. Lolo ang tawag niya sa akin? Ikaw ay... Yanbing, meron ko ng isang anak na babae, tama ba? Napakahusay. Hindi ko anak yan. Sige. Anak ito ng pamilya G natin. Kailangan mo siyang alagaan na mabuti. Ibigay mo sa batang gusto niya. Bilan mo siya ng magandang damit. Mr. G, sa pasukan ng hotel ng araw na yon, may isa pang babae. Magpatuloy sa pagsusuri. Hanapin mo yung babaeng yun. Wow! Napakaganda naman. Saan ang galing itong munting pulubi? Alisin mo yung mga kamay sa damit. Ate, Swansea ang pangalan ko. Hindi ako palube. Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit na ito? Hindi mo ito kayang bayaran. Ate, naghugas ako ng kamay. Hindi ko kayang hugasan ang amoy ng kahirapan sa'yo. Umalis ka, magkaka-apekto ko sa aming negosyo. Ate, hindi naman talaga ako palube. Nakasuot ng punit na damit? Hindi ka pulubi? Hindi hamak na tulad mo ang makarating sa lugar na to. Dinala ako ng papa ko dito. Ang ama ng munting pulubi? Hindi bang matandang pulubi? Isa-isa lahat ay gusto lumapit sa amin. Skang bayan sa mall? Huwag mong sabihin palube ang papa ko. Ipinaalam ng punong tanggapan. Ngayon ay mayroong isang super vape yung darating. Di ba pera lang gusto mo? Sapat ang mga barya na ito para makabili ka ng maraming pagkain sa loob ng ilang araw. Lumuhod ka at kunin ito. Ayoko! 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 Kunin ito ng mabilis. Kunin ito. Hinayang kitang kunin ito. Ayoko! Bitawan mo yung bata. Kunin mo. Hindi mo ba naiintindihan? Bitawan mo yung bata. Papa, Okay ka lang ba? sinaktan niya ako. Ikaw ang ama ng pulubing ito? Ano gusto mong gawin ko? Humingi ka ng tawad. Sino ka sa tingin mo? Para sabihin mong hihingi ako ng tawad. Nagbisyo na parang aso. Ang mga damit ay sira-sira at nagkunwari pa sa harap ko na isang palabas na mag-ama, ha? Umalis na kayo dito. Kung hindi, tatawa ko ng security. Humingi ka ng tawad sa bata. Hindi pwede. Dumami ang masamang espiritu. Pa, ayos lang ako. Sa huling pagkakataon sasabihin ko sa'yo, humingi ka ng tawad sa bata. President G, bakit ka nandito? Manager, ano sabi mo? Siya si Mr. G? Nasaktan mo si Mr. G. Kailangan magsara ng buong mall. Gusto mo ba mamatay? Huwag mo kaming guluhin. Paumanhin. Mr. J, nagkamali ako. Lumuhod ako ng mamakaaw para mapatawad mo ako. Isang pagkakataon, hindi ko na uulitin. Mahilig ka talaga mambuli ng mga tao. Ako ang pinakamagaling mangbuli ng mga tao sa Jiangxing. At ikaw, nabuli ka kanina. Tumigil ka na sa pag-iyak. Kung sino man ang nangapi sa'yo, ibuli mo siya pabalik. Huwag mo ko ipahiya. Pa,
Pinuprotektahan mo ba ako? Mahal niya na ata ako. Napakamahal siguro ng damit na ito. Hindi kaya masama ang tingin ng babaeng yun kasi si 2-1Z ay kadalasan nagsuot ng punit-punit na damit. Mas mabuting itago ko ang presyo. Ayos lang. Kumain muna tayo. Kumain? Tinala ko ni Master Shi para kumain sa isang stall sa gilid ng kalsada. Salamat, Papa. Pa! Tingnan mo ko! Pa? Inatake siya ng masamang espiritu. Hey! Ha! Huwag po nang isiping saktan ng papa ko habang nandito ako. Binangungot ako kagabi. Nang naglaunan ay nawala ang bangungot. Ito ang nakatulong sa akin. Ikaw maliit na bata. Dumpling? Sobrang init. Pa, ayos lang. Huwag kang mag-alala. Dumpling. Dumpling? Dumpling! Dumpling! Dr. Lin, pumunta ka dito. Ito ay imposible. Hindi dapat. Doctor, anong nangyari sa kanya? Normal ang resulta ng blood test niya. Wala akong nakikitang problema. Kaya nga nilalagnat siya. Hindi siya nagigising. Yan ang problema. Iba't ibang data ang pinapakita. Siya isang malusog na bata. Ito ay dugo. Ang pagalis ng masamang espiritu ay nakakasakit ng katawan. Ulila na ako. Sinundo ako ng mga masters. Sinalaki ako ng ganito. Hello, hanapin mo ang babaeng yun. Ang babaeng kasama ni 2-1Z. Pamilya. Huwag palampasin ito kung dadaan ka. Sundin si Shishi at huwag mawala. Dinadala ka ni Shishi sa highway. Oy, seryosong live broadcast room. Ang metaphysical fortune telling ay hindi tumpak at hindi nangangailangan ng pera. Ito ay kapansin-pansin sa unang tingin. Humihingi ng atensyon, ito'y sinungaling. Itong orange, mas maganda kung ganito. Bibigyan kita ng panghuhula. Walang kinakailangang pera. Okay, mangbilang ka ng aking emotional na mga problema. Ate, niloloko ka ng asawa mo o sa bestie mo. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang maghintay sa live broadcast room. Tingnan mo, sinungaling ito. Mahal na mahal namin ng asawa kong isa't isa. Hindi! Hindi ka ba naniniwala? Maaaring ulit ang pangangaliwa niya. Nagsisinungaling siya ngayon, nakahiga siya ngayon sa higa ng iyong bestie. Naglakas club kami isumpa ako. Hahanapin kong bestie ko mamaya. Alisin ang takip ng iyong tunay na mukha bilang isang sinungaling. Dumating na ako sa bar ng bestie ko. Nasa akin ang password niya. Papasok ako at titingnan na yun. Inaabangan ko. Hintayin buksan ko ang pinto. Ito ay ganap na ilanta dito. Ang mukha na isang charlatan. Ang mukha na isang sinungaling. Andyan ka pa ba? Bakit ang tagal pagbuksan ng pinto? Madali lang yan. Dapat ay pumunta siya upang maabutan ng kanyang bestie. Disband. Ang host ng live broadcast room, ito ay isang malaking sinungaling. Hindi. Ate, gusto mo bang isa yung kapatid mo? Kapatid, hayaan mo kung tulungan na magsabi ng isang bagay. Okay. Handa na ako mag-unfollow. Wag. Ang asawit talaga nakikipagrelasyon sa aking bestie. Master, nakakamanga ka talaga. Oh, ano? Naniniwala ka na ba? Master, simula ngayon, ako na magiging tapat mong tagahanga sa live broadcast room. Hindi ko nasasabihin, abala ko sa paghampas ng kabit ko ng asawa ko. Ayos lang, tapos na ang live. Lahat, umalis na kayo. Kamangha-mangha talaga si Master. Mangyaring sabihan mo din ako ng kapalaran ko. Natapos ka ng fortune telling ngayon. Magda-download muna ko saglit. Mangyaring bigyang pansin. Huwag kayong mawawala. Dadalhin ka na Chichi sa highway bukas. Ha? Tampong kanibal? Dumpling, kahit na miss na kita, pero pagkatapos mong umalis,
Ang live broadcast ko ay tumataas ang reviews. May isang kuya sa listahan na nagbigay sa akin ng reward. Salamat kuya! Kuya Jay and Bing, 10 carnival para sa akin! 10 carnival para sa akin! Kuya, papaputokan kita ng kanyon. Wow! May nangyari kay 21Z. Ang bato ng buhat tumatay ay kakaiba. Nasa pangalan si 21Z. Nandito na ba eh? Mga kapatid, nandito na ako sa harapan ng bayan ng pamilya nito. Huwag mag-alala, hindi niyo na kailangang pumunta pa. Ako na munang bahala, okay? Ipaubaya ko sa iyong batang yon. Kung may mga katanungan, tugtugin mo ako agad. Huwag mag-alala mga kapatid, ipaubayan niyo sa akin. Dumpling! Anong ginagawa mo sa kanya? Sabihin mo kung bakit hindi pa nagigising ang batang ito. Ito, bingilin mo to para sa kanya? Oo, Magkano? mga 80,000. Magkano? Mga 80,000. 80,000? Papatayin mo ba siya? Si 21Z ka po sa pera. Pag isang bagay medyo mahal, maaari kitirin nito ang kanyang buhay. Kung hindi, bakit sa tingin mo bakit siya nakakasot ng tagpi-tagping damit? Yung sabi mo, dahil sa damit na yan, nagkaganito si 21Z. Sinabi ko namang hindi. Hindi ko dapat ang kanyang ama. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka sa kalagitnaan. Ibig kong sabihin, kayo ay hindi angkop sa pagiging mag-ama. Papa! Natagpuan mo na siya sa simula pa lang. Ang kanyang amay si Wenjing, tama ba? Oo, malaking epekto ng kasal ni Wenjing kay 21Z. Ito'y nakakatulong. Pero gagawin ko ito mamaya. Sinabi ko rin kay 21Z, nagkamali siya ng ama, pero matigas ang ulo niya. Kinikilala ka niya bilang ama niya. Huwag mong sakta ng papa ko. Dumpling, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Hindi ko muna sasabihin sa'yo. Sabihin mo sa akin ngayon, kung papalitan ko ang kanyang damit sa isang yun, magigising na ba ang batang ito? Hindi ganoon kadali. Sa kabutihang palad, meron ng isang sanhi ng relasyon. Magkakagawa ka ng magagandang bagay. Sa ganitong paraan, magigising si 21Z. Gumawa ng mabuti. Nakikita mo, mukha ba kung hindi gumagawa ng mabuti? Gusto mo bang magising si 21Z? Bukod ng paggawa ng mabubuting bagay ay mabuti para sa'yo. Para pigilan ang masamang espiritu sa'yo. Ito'y nakakatulong. Sabihin mo na lang sa akin kung paano gawin ang mabuting gawa. Sumama ka sa akin. Madaling gumawa ng mabubuting bagay. Halimbawa, tinutulungan na isang matandang babae na tumawid sa kalsada. Nagbibiro ka ba? Bakit hindi mo subukan? Siguro kapag tapos na, magigising na si 21Z. Hindi. Ako? Ako si Jian Bing, ang healthman ng G Group. Sabi mo sa akin na gumawa ng mabuti. Pagtatapon ng basura, hindi ko gagawin. Halika na. Anong ginagawa mo? Sa wakas ay lumakad na ako. Ibalik mo ulit ako. Nakakainis. Bakit mo tinapon sa basurahan? Ibebenta ko pa ito para sa pera. Wala ka namang sakit, diba? Mr. G, kung ganito ka, hindi magigising si 21Z. Hindi ba't lagi akong gumagawa ng mabuti? Ikaw... Sir, gising na si Mr. 21Z. Okay. Nagising na si 21Z. Nagising na si 21Z? Hindi sapat ang mga magagandang bagay na ginagawa natin. May ginawa ka bang mga bagay na hindi ko alam? Hindi sapat ang 20 milyon para sa 50 milyon. Iyan bang tawag sa telepono? Sandali lang.
Ang donasyon na iyon na ibigay ay nakapangalan kay Tuwanze? Oo. Salamat. Bakit mo ba siya tinawag na dumpling? Napakatanga mo naman ng master. Anong ibig mong sabihin? Bituin talaga ng kamalasan. Walang taong makakahawak. Hanggat hindi ka nagsasalita, ang pinakamahusay sa mundo. Sayang naman. Sapat na bang nakita mo? Sino nakatingin sa'yo? Alam mo, gumawa ka ng mabuti. Mag-donate ka na lang. Bakit sumama ka pa sa akin para gumawa ng mabubuting bagay? Pinapatunayan ko lang kung gaano ka katanga. Ikaw? Isa ka talagang alagad, masyadong malaki para manatili dito. Gusto ko rin, Master. Pero ngayon, mas gusto kong papa ko. Pa, nakagawa ka ng maraming magagandang bagay? Kaya naman mabilis akong gumaling? Okay, ayos ka na. Uuwi muna ako. Ian Bing, umalis ka na rito. Hindi ka karapat-dapat dito. Ako ang pinakaanak. Nakalabas na si Lolo sa ospital. Bakit hindi ka pumunta para sunduin siya? Ito ba ang nanay ng babae? Sa hindi inaasahan. Medyo maganda pa siya. Ito ay magiging katulad na yun mga paa. Uncle, sobrang nahihirapan ka. Wala ka bang natutunang leksyon? Maliit na bata. Tignan mo kung anong dinala mo dito. Sino ba ang mga taong ito? Bawat isa ay may matatalas na dila. Ang pamilya Jin namin ay isang respetadong pamilya sa Ming Dynasty. Malas talaga. Oo. 20 taon na nakalipas at nagsimulang nagkamalas ang aming pamilya. Ikaw? Tama na! Kawawa naman ang pamilyang ito. Pa, ang suway na anak ay sobrang layaw. Paano ba talagang gusto niyang tapakan ang ulo ng kanyang ama at kumilos ng ligaw? Sobra ka na. Responsibilidad ito ng mga ama. Ako talaga? Lolo. O ikaw maliit na bata. Wala talagang tagapagturo. Tignan mo ako ngayon. Tuturuan kita ng leksyon. Ano? Ganyan ka magturo sa anak ng iba? Ikaw ganap ng walang galang. Walang karapatan na pumasok sa aming pamilya. Umalis ka dito! Sino ka? Ikaw bang ina ni Tuwanze? Hindi. Ako ang kanyang... Huwag kang mahiya. Halika bata. Ito ang greeting gift ko. Kunin mo na. Pa, ito ang ating espesyal na regalo. Alam ko yan pangbansang kabayo. Ang anting-anting na hinihinili ko sa'yo. Master, may mali sa jet payment na ito. Simula nung binigay mo sa akin, may karapatan ako magdesisyon. Mayroon na bang anumang komento? Ito ay magandang jade carving. Walang halaga. Naglagay kami ng maraming pagsisikap dito. Nakuha sa iyo itong jade pendant. Tumigil ka sa pagsasalita. Bumalik na kayong lahat. Isang jade pendant lang yan. Ano bang dapat ipag-aalala? Sige na, sige na. Yan, Bing. Samahan mo ako sa pag-aaral. Okay. Ang kalidad ng jade pendant na ito ay talagang bihira. Ngunit ang yan ay masyadong mabigat. Kasama ang silid ng lolo, tulad ng vase na iyon, may vase na ganyan. Lalo ng angkop para sa paglaki ng masasamang espiritu. Ang mga malugong kaso ay maaaring humantong sa kamatayan. Parang hindi lang si lolong gusto nilang saktan, gusto rin nilang saktan ng papa ko. Ang bahay na ito ay talagang nawasak, na siyang naging isang malaking lugar. Dumpling, dapat mong hanapin si Wenjing. Hindi angkop si Jianbing para maging ama mo. Hindi, gusto ko siyang bilang ama ko. Ngunit tapunan siya ng masamang espiritu. Ito'y napakalalim na. Sa sandaling mawala yung maharlika, ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Matutulungan ko siya. Hindi mo siya matutulungan. Sa halip ay sasaktan ka niya. Ikaw at si Jianbing, 2 araw na tayo hindi nagsasama. Walang feelings, may oras pa para tumakbo. Ngunit ang aking ama ay napakabuti sa akin. Master, dapat may paraan ka, diba? Nakatanggap ka ng regalo sa pagpupulong.
Girlfriend ka ng papa ko. May casualty relationship ka din. Kalokohan. Sinong gusto maging ganyan ang maging girlfriend ng Evil Star? Itong Jade Pendant, daling ko ito kay Master. Ito'y matutunan o negatibo enerhiya. Patay talaga kayo. Anong ginagawa mo? Bakit parang sinasadya mo? Mr. G, pwede bang itigil mo na ang pagiging narsisistiko mo? Ikot ka sa akin mamaya. At tungkol doon, katulad ng pusa at aso, hindi rin kita gusto. Gustong gusto ka ng lolo ko. Manatili ka at maging yaya ni Tuanzi. May 150,000 ka bawat buwan. Hindi ako interesado. 500,000. 1,000,000. Hindi mahalaga kung ito ay pera o hindi. Paano naman ako? Nakaalala talaga ako kay Tuanzi. Oh, Napakahusay. Makakausap ko na si Master at nandito si Papa. Master, ang masamang espiritu ng aking ama, paano ito tanggalin? Upang alisin ang masamang espiritu, kailangan pa rin gumawa ng magagandang bagay. Ngayon, ay maaari lamang natin supuin ito pansamantala. Ngunit ang aking nganting-anting ay tumatagal lamang ng ilang oras. Kung gumamit ka ng magandang jade, gumawa ng anting-anting, ang epekto ay magiging mas mahusay. Tama, may jade auction bukas. Tapos punta tayo sa Daobao. hindi ako pupunta. Hindi ako takot sa masamang espiritu. Papa, isipin mo na lang na para sa akin to. Sige na, sige na. Ayoko. Hello, Mr. G. Hindi ba ito si Mr. G? Ano nangyari? Interesado ka rin ba sa pagsusugal sa mga bato? Maupo ka. Tama yan. Salamat sa iyo. Pinagtaksilan ka ng mga kasama mo. Bigyan mo ko ng 2 kapirasong lupa. Salamat kay Mr. G. G yan, Bing. Sabagay, talo ka pa sa akin. Anong pinagsasabi mo? Mukhang masaya ka. Ate? Ginoong Wang, hindi ako gumagawa ng mga bagay na nakakasama sa mundo. Kung hindi mo gagawin ng ate mo. Ate! Nangako ka! Ang huli ni Ginoong Wang! 5 milyon yun. Mahirap hindi ko gawin. Sabi ni Master, hindi natin ito magagawa. Mga nakakapinsalang bagay. Papalisin ka na niya sa sekta ngayon. Huwag mong banggitin sa akin ang mga lumang bagay na yon. Laging sinasabi ni Master na hindi ako kasing talino mo. Shishi. Mula ngayon, hindi na tayo magkakapatid. Lalakad ako sa sarili kong landas. Ate! Long time no see, kapatid ko.